Ka-Express, Kai Soto ginulat ang mundo 2.0. Hindi lang basta stats, kundi isang statement of arrival ang pinamalas ng ating higante sa Japan B-League. Sa loob ng huling dalawang laro, humataw si Kai ng dambuhalang 34 points and 26 rebounds. Pero ang tunay na shocker, ginawa niya ito laban sa dating NBA third overall pick na si Jahlil Okafor. Sa back-to-back games, laban sa powerhouse na may NBA caliber interior, pinatunayan ni Kai na hindi siya ang payat na bata, siya na ngayon ang kaiju na lumalamon ng mga veterano. So hihimayin natin kung paano ang 7'3" Gilas anchor ang naging immovable object sa paint. Bit-bit ang kanyang 100% mobility at pinatinding rim protection sa harap ng mga NBA scouts na nagmamanman sa tapatan ng Kai Soto versus Okafor. Isang bagay ang naging malinaw, ang 2026 ay ang taon ng kanyang NBA redemption. Kaya ba ni Kai na panindigan ang dominasyong ito hanggang sa FIBA qualifiers? Huwag kukurap Ka-Express dahil ang revolusyon ng Philippine basketball ay official nang nagsisimula sa bawat rebound at dunk. Buong mundo na pabilib, isang makasaysayang tapatan ang naganap sa Japan B-League na naging usap-usapan sa bawat basketball forum mula Manila hanggang US. Sa huling dalawang laro ng Koshigaya Alphas, hindi lang basta panalo ang hinabol ni Kai, kundi ang pagpapatunay na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Ang kalaban, walang iba kundi ang dating NBA star at third overall pick na si Jahlil Okafor. Sa loob ng back-to-back games, ipinakita ni Kai ang isang beast mode performance na nagresulta ng dambuhalang 34 points and 26 rebounds. Ito ang Kaiju 2.0, isang version na mas matapang, mas malakas at mas gutom sa tagumpay. Ang tapatang Soto versus Okafor ay hindi lang naging laro, ito ay naging measuring stick para sa NBA dreams ng ating pambato. At hihimayin natin ang tactical brilliance ni Kai sa seryeng ito. Si Okafor na kilala sa kanyang elite post-up game sa NBA ay nakatagpo ng katapat na 7'3" frame na si Kai. Sa unang laro, nakipagpukpukan si Kai sa ilalim, ginagamit ang kanyang wingspan para limitahan ang mga paboritong galaw ng dating Duke standout. Pero sa second game, doon na naganap ang tunay na pagsabog. Nagtala si Kai ng 20 points and 14 rebounds, kung saan ilang beses niyang pinosterize ang defenders, kumuha ng mga clutch offensive board sa harap mismo ni Okafor. Ang opinyon ng mga Japanese analysts ay nagkakaisa. Ang mobility at agility ni Kai ay nasa ibang level na ngayon. Hindi lang siya basta nakatayo sa gitna, siya ang nagdikta ng agos ng laro. Pero ang real shocker na nagpa-vibrate sa social media ay ang NBA Scout Alert. Ayon sa mga insider reports, ang dominasyon ni Kai laban sa isang player na may NBA caliber gaya ni Okafor ay nagpadala ng malakas na signal sa mga scout sa US. At bakit? Dahil pinatunayan ni Kai na kaya niyang rumisbak sa physicality ng international basketball. Ang kanyang 100% mobility post-ACL recovery ay isang himala para sa marami. Pero para kay Kai, ito ay bunga ng matinding disiplina. Ang emosyon ng bawat Pinoy ay nagliliyab sa pride. Mula sa pag-alinlangan noon, ngayon ay isang pure adrenaline na ang nararamdaman ng mga fans. Sabi nga ng isang trending post, if Kai can dominate an NBA lottery pick like Okafor, he belongs in the league. Ang global impact nito ay mararamdaman hanggang sa darating na FIBA World Cup Asian qualifiers. Ang pagkakaroon ng isang Kai Soto na kayang i-neutralize ang mga elite big men ay nagbibigay ng matinding kumpiyansa kay Coach Tim Cone at ng buong Gilas Pilipinas. Ito na ang katuparan ng ating pangarap na magkaroon ng isang world-class center. Habang papalapit ang 2026 NBA Summer League at training camps, ang stats na 34-26 ni Kai ay magsisilbing kanyang golden ticket. Ang revolusyon ay nagsisimula na at ang ating pambansang higante ay hindi na magpapaawat. Ang tanong lang ngayon ng buong mundo, sino ang susunod na makakalaban sa Kaiju? Ang tapatang Kai Soto versus Jahlil Okafor sa Japan B-League ay hindi lang basta clash of titans. Ito ay isang tactical battleground kung saan pinatunayan ni Kai na ang kanyang basketball IQ ay pang-NBA na rin. Hihimayin natin ang depensa ng ating pambato. Si Okafor ay kilala sa buong mundo ng kanyang elite footwork sa post, pero sa back-to-back games na ito, ginamit ni Kai ang kanyang 7'3" frame at pinanindigang lateral quickness at ang pinatinding lateral quickness para maging isang impenetrable wall. Sa halip na makipagtulakan lamang, ginamit ni Kai ang kanyang mahabang galamay para sa active hand defense
na nagresulta ng ilang turnovers at contested shots para kay Okafor. Ang defensive stance ni Kai ay naging mas mababa at mas matatag, isang patunay na ang kanyang conditioning ngayong 2026 ay nasa peak level. At dito pumapasok ang rebounding dominance. Hindi lang basta tumatalon si Kai, ginamit niya ang kanyang leverage para i-box out ang isang player na may bigat at lakas ni Okafor. Ang paghakot ng 26 rebounds sa loob ng 2 laro laban sa isang NBA caliber interior ay isang shocker sa mga scouts. At bakit? Dahil ipinakita ni Kai na hindi siya basta tall and lanky, siya na ngayon ay isang physical enforcer at ang kanyang offensive rebounding ay naging nightmare para sa kalaban, kung saan nakuha niya ang mga putback dunks at nagpa-vibrate sa buong arena. Ang opinyon ng mga banyagang analysts sa Reddit at X ay nag-iiba na. Kai Sotto's motor is now running at an NBA pace. Ang emosyon ng mga fans ay pure adrenaline dahil nakikita nating hindi na natitinag si Kai sa pisikalan. Himayin din natin ang kanyang offensive evolution. Laban kay Okafor, hindi lang sa ilalim umiscore si Kai, ipinakita niya ang kanyang point center skills, ang pag-facilitate ng bola mula sa high post at ang pagpasa sa mga open shooters nang ma-double team siya. Ito ang modern big man style na hinahanap ng NBA teams gaya ng Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks. Sa kanyang 34 points sa loob ng 2 laro, makikita ang efficiency, hindi siya nagmamadali at bawat tira ay may specific precision. Ang kanyang soft touch sa mid-range at ang dambuhalang alley-oop finishes ay nagpadala ng shockwave sa scouting community. Sinabi nga ng isang insider report, Kai Sotto is no longer playing like a prospect, he's playing like a pro who belongs to the top 1% of basketball players worldwide. Ang global impact nito ay lalong umiinit dahil sa timing ng kanyang performance. At habang papalapit ang NBA Summer League 2026 at ang FIBA Asia Cup qualifiers, ang pangalang Kai Sotto ay naging hot topic mula sa US. Ang conflict ng pagiging undrafted noong 2022 ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang Kaiju 2.0 ay isang redemption story na nagbibigay inspirasyon sa bawat Asian underdog. At ang usapan sa basketball circles ay nakafocus na sa kanyang NBA call-up potential. Sa bawat block na ginagawa niya kay Okafor, tila sinasabi ni Kai sa buong mundo, I am ready. Ang ating fearless forecast, ang back-to-back dominance na ito laban sa isang NBA veteran ay magsisilbing final proof para sa mga NBA general managers. Ang stats na 34 at 26 ay hindi madaling baliwalain, lalo na't ginawa niya ito sa ilalim ng matinding pressure. At isang bagay ang sigurado, ang pintuan na dati ay nakasara ay unti-unti nang winawasak ng ating pambansang higante. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.